gwapo ng mga papa. Salamat sa... Maligaya ba kayo ngayon? Ay, naku, para matuloy ang kabuhay natin at maging maganda ang ating patimpalak dito sa ating Amateur Dance Contest Championship sa ating Inter-Barangay. Tawagin na natin, syempre, ang pinakapaborito ng lahat. Ang huling kalahok, ang Black Mega! Once again, the Black Mega! Y'all ready for this? Walang hindi kinakaya. Daig pa niya ang acrobat at stuntwoman sa kanyang paghataw sa tanghalian. Eto na! Hawak ko na! Ang resulta kung sino ang mananalo. Nasasabit na ba kayo? At ang first runner-up ay mula sa mga taga-Moriones, ang ikatlong yugto! At ang nagkamit ng unang gantimpala, ang ating champion sa ating Inter-Barangay Amateur Dance Contest Championship ay walang iba kung hindi. Nasasabik na ba kayo? Siyempre dapat tayong manabik dahil ang nanalo ay ang Magic 5 ng Barangay Gagalawin! Congratulations! Congratulations! Ay! Better luck next time, ha? May handa si Kapitana, talunan kayo, kumain kayo ng... Veterana ng mga amateur dance contest, si sex bomb Ira Bermudez. Kung saan-saang barangay siya napapadpad dahil sa hilig niya sa pagsasayaw. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay pinapalad siyang manalo. Kalimitan, parang hindi nasusuklian ang pagod at pagtsatsaga niya. Mga kaibigan, tungayan po natin ang kwento ng buhay ni sex bomb Ira Bermudez. Di bali, bawi na lang tayo next time. Eh, Ira, paano yan? Hindi tayo nanalo. Di pa masaya, wala tayo. Paano tayo yung tundo? Eh di maglakad. Wala ba kayong mga paa? Maglakad? Nasa Mandaluyong kaya tayo ni. Uwi tayo ng tundo, walk lang. Ayaw nyo maglakad? O, bahala kayo dyan. Magdamag kayo magabang ng milagro. Basta ako, maglalakad na. Ito na maglalakad. Lakas ng ulan. Grabe. Lakas ng ulan. Ay! Masana yung costume ko. Mukha kayong mga pasang-isip. Nagsalita. Uy, mga baklush. Wala ba kayo napapansin? Pang-limang concert natin to. Sunod-sunod ang talo natin. Ano kayang ibig sabihin nito? Change na rin na kaya tayo. Gaga, ang ibig sabihin, pagbutihin pa natin. Ano? Oh, kailangan ba natanggalin to? Ang alin? Ito pa papakahirap natin. Diba?
Yung papa mo nasa Amerika. Dapat marami kayong pera. Alam mo, kung may pera kami, edi sana puro eskwela na lang ang inatupag ko. Hindi gantong pagkalabas ng eskwela, kumakayod kasama niyo. Ano kayang nangyari sa tatay mo, Ira? Baka may ibang pamilya na. Ano kaya? Hindi magagawa ng papa ko yun. Nagpunta siya ng States para sa amin. Saka sabi ni Mama, madedelay lang talaga yung padala niya. Magsenti ba? O, tara na. Tumila na yung ulan, no? Okay ka lang? Ako? Oo naman, no? Tara na. Tara. Anong ulan? Tara. Kada tayo. Happy birthday, Ira! Thank you, Kuya. Pasensya na, anak. Wala tayong ulam. Birthday mo pa naman. Kasi, hindi dumating yung padala. Hindi dumating yung padala. Ako naman yung pension ko sa 1 linggo pa na Ano ba kayo? Okay lang yun. Hindi okay, anak. Birthday mo. Wala man lang tayong maihandang kahit ano, kahit konti. Alam ko na. Ma, dito lang kayo, ah. May gagawin lang ako. Oh, saan pupunta yun? Likas ang pagkamasayahin ni Ira. Hindi siya madaling magpatalo kahit nasa harap na ng isang matinding problema. Oh, Ano yan, chichirya? Ulam! Ulam, Masarap to, Ma! Piso lang isa, kaya 4 na piso lang dapat uutangin ko kay Manang. Eh, nung nalaman birthday ko, ayun, libre na lang daw. O yan, ikikita tayo. O, kuya. pwede ito, pwede. Ma, Wala. Kasi, naiiyak ako kasi ang swerte-swerte ko sa mga anak ko. Basta maswerte ako sa mga anak ko. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. hey! Ay, tama na. Bukas uli, bukas uli. Ay, O sige, bahala na. painom muna nga, konti. Uwi na kayo. O sige. Bye-bye. Mag-ingat kayo. Ingat. Oh, ayan. Karuta kasi ng karutan eh. Natatalisod, nadadapa, naka-heels pa kasi. Ma! Ano ba kayo? Wala kayong kapaguran. Ma! Mami, pawis mo, anak. Ma! Oh, Ma! bakit? Nakausap ko si Mang Ben. Nandito raw ho si Papa, nandun ho kila Tita Doris. Ano? Imposible. Nasa Amerika ang tatay mo. Baka naman namamalikmata lang yung Ben na yan. Yun din po ang sinabi ko. Pero hindi raw ho siya pwede magkamali. Nag-inuman sila ng isang gabi. 2 linggo na siya rito, hindi man lang tayo magawang silipin. Bata pa lang si Ira nang magpunta sa Amerika ang tatay niya. Dati, regular itong magpadala ng pera. Pero nang kalaunan, naging madalang na maging ang pagtawag nito. Kaya't laking gulat nila nang mabalitaang nasa Pilipinas pala ang kanyang ama. Pero pinagtataguan sila. Pa! Anak! Pa! Anak! Labasin mo kami, Pa! Uy, huwag kang sisigaw, nakakahiya. Ma, pabayaan niyo ako magwala. Pag hindi ako nagwala, hindi natin makikita si Papa. Pero, Pa! ano? Bakit? Ano sigaw ka dyan? Doris, pasensya na. Kasi may nakapagbalita sa amin na umuwi daw si Boy, ang asawa ko, dito sa Pilipinas. Itong mga pamangkin mo, gusto nilang makita ama nila. Mali ang dinig mo, Elizabeth. Dahil kung naririto si Boy, maaari ba namang hindi niya dalawin ng pamilya niya? Hamo-hamo. Pag nag-overseas call siya, sasabihin ko na may miss na siya ng pamilya niya. Huwag na ho kayong magsinungaling. Palabasin niyo, Papa ko. Sinabi kong wala dito eh. Ano ka ba?
bingi! Wala dito ang papa mo! Umalis na kayo! Doris, huwag ka namang sisigaw. Huwag mo sigawan ang anak ko na... Eh, itong anak mo sumisigaw eh! Umalis na kayo dito! Wala rito si Boy! Wala rito! Alis ka! Tita, huwag niyo naman sigawan ng mama ko. Aba! Doris! Boy, bakit ka lumabas? Boy! Totoo pala. Totoo palang nandito ka. Paano niya nagawa sa amin yun? Ang tagal niyo na dito, hindi man lang kayo makapagpakita sa amin. Patawarin niyo ako, mga anak. Elizabeth, patawarin mo ako. Ira, ikaw na ba yung anak? Ang laki-laki mo na. Oo. Si Ira nga yan. Kasi nang umulis ka, nag-uumpisa pa lang siya maglakad. Ang tagal mong nawala. Jens. Hindi man lang nagbigay ng paliwanag. Bakit naman hindi kayo puntahan dito? Bakit hindi siya mismo pupunta rito para sa makita yung mga anak niya? Alam niyo, Ma, sabihin niyo na. Ayaw na sa atin ni Papa eh. Dati pa, magmula nung pumalya siya magpadala dito sa atin, ang laki na ng duda ko dun eh. Ma, hindi kaya totoo yung naririnig ko? Baka may iba ng pamilya si Papa sa Amerika. At isa pa, yung kapatid niya, nangungunsinti pa. Eh, sana sinabi niyo sa akin na susugurin niyo yung mga yun. Di makatikim sana sila ng sermon ng matanda galing sa akin. Hindi nga lang nakakahiya doon sa mga kapitbahay. Naalala ko lang, Anak? Kuya! Anak! Ano nangyayari sa'yo, Kuya? Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Bakit, anak? Anong nangyayari sa'yo? Inaatake ka yata! Dali natin sa ospital! Dali! Tumawag ka ng Ira. tricycle! Tumawag ka ng tricycle! Dali! Dali! Ano? Isinugod sa ospital si Yense. Dahil kapos sila sa pera, napilitan si Ira na lapitan muli ang kanyang tita Doris. Ira, bakit? Tita, kailangan ko pong makausap si Papa. Ay, wala na rito ang papa mo. Umalis na. Tigilan niyo na nga ang pagtatago sa kanya, Tita. Ikaw ba marunong ka bang umintindi? Sinabi ko, umalis na dito ang papa mo. Eh, kailangan nga namin siya makausap. Eh, wala nga dito ang papa mo. Umalis na, nagpunta na ng Amerika. Kanina lang umalis. Hindi na ako naniniwala sa inyo. Tama si Kuya. Sinungaling kayo. Ako pa sinungal... Hoy! Lumayas kayo dito! Layas! Ah! Labas mo, Papa. Bitawan niyo ako. Ah! Miss! Totoong sinasabi ni Aling Doris. Nakita ko si Boy, sinundo ng service kanina madaling araw. 10:00 ng umaga daw ang lipad niya. Salamat po. Tay, hirap na ako. Hindi ko alam kung paano natin pagkakasyahin yung perang natitira. Tumatawag ako kay Boy. Palaging
Palaging answering machine lang ang sumasagot. Tawagan mo pa ba yung lalaking yun? Eh, di mo ba alam na wala na siyang pakialam sa pamilya natin? Tay, saan naman tayo kukuha ng gastusin natin kung hindi ko lulunukin yung pride ko? Yung akin lang naman kasi hindi nabali sana ako. Sana yun na lang mga anak niya. Hindi ba siya naaawa sa mga anak niya? Nadagdagan pa ang pagsubok na dinaanan ni Ira nang ma-stroke ang kanyang lolo Simplicio. Dahil dito, nagpa siya si Ira na tumigil na sa pag-aaral at magbenta na lang ng damit at mga gamit pambabae. Uy, Feli. Akala ko ba dadalan mo ako ng paninda? Oh. Sige na, dagdag kita rin yan eh. Oo naman, ano ka ba? Rupa, hindi mo kita nakakalimutan. Bukas punta akong Divisoria. Tapos sa hapon dadaanan kita. O sige, Siya. promise Muna ah. na ako, baka nakakat ako ng kulay. O, ingat ka. Sige. Aling Beth, una na po ako. Oy, sige, Yo, ingat ka. Una na po. Ingat, bye-bye. Anak, tinan mo. Tinan mo, sex bomb. Sikat na sila, ano? Bakit hindi kaya mag-audition ka dyan? Total, kayang-kaya mo naman lahat ng ginagawa nila eh. Ma, gastos lang yan eh. Pupunta ka ng studio, mamamasahi ka, bibili ka pa ng costume. Gastos! Eh, sa kami, racket pa naman kami nila, Lay. Okay na sa akin yun. Tignan mo, bago na naman yung mga costume na pinagawa. Opo. Magandang hapon po. Taga-Beral ko po ako. May disconnection notice na po kayo. Baka po pwedeng pakiusapan muna. Sa opisina lang po kayo magpaliwanag. Sige po. 9 o'clock, pare. CMA Gold. Nandun ka, pare. Ayun. Ma, ilang buwan na po tayong hindi nakakabayad ng kuryente. Alam nyo, sa amin kaya tapusin ng mga costume na to. Ang dilim dito eh. Wala akong makita. Hindi ako pwedeng umalis. Walang magbabantay sa lolo ko. Ay, Ola, paalala mo naman sa akin. 10 minutes pa, inumin ko pa ng gamot lolo ko eh. Handa ko na. Ha? Bakit ako? Siguro pa ako niya. Sige na, kaya mo yan. Ano pinagbubulungan nyo dyan? Ira? Huwag kang magagalit, ha? Gusto ka lang naman namin paalalahanin. Na ano na naman? Na maghinay-hinay. Matulog. Kumain. Mag-relax. Alam mo na, Yan na naman kayo eh. Bakit? Mukha ba akong puyat? Mukha ba akong may sakit? Kaya ko to. Ano ba nangyayari sa'yo? Dati hindi ka naman ganyan. Dati napaka-happy-go-lucky mo. Ngayon, para kang hinahabol. Para kang for life na may kalaban. Dahil napag-isip-isip ko, sawa na ako na natatalo. Ni Echepuera. At iniiwan. Ayoko nang iniinsulto. Kung kaya kaming iwan ng papa ko, patutunayan kung kaya kong buhayin ang pamilya ko. At kung ang tingin ng mga tao, tuloy-tuloy na ang paglunod namin sa hirap, patutunayan kung nagkakamali sila.
Manong matagal pa ba yan? Ay nako, aarkila din lang kasi kayo ng sasakyan eh. Ba't yung karag-karag pa yung kinuha niyo eh? Ano ba yan? Abot pa kaya tayo ng contest? Anong petsa na ba? Ano ba yan? Baka mapagdating na doon, tapos na piyesta, ha? Basta ako, pag yumaman ako, bibili ako ng magarang kotse. Yung mamahalin na, tapos isasakay ko kayong lahat para hindi tayong kakaganito. Talaga lang, ha? Sabi mo yan, ha? Itaga niyo yan sa Mamahalin, bato. ha? Yung magara. Check namin yan. Mama, ano kaya kung itulak na lang namin? O sige, buti pa nga pagtulong-tulungan nyo na. O girls, baka na, itulak na lang. Five, six, seven, go! Anong hintay? Wala talaga kayong kadala-dala. Yan naman ang mga wannabe. Wannabe. Isang salitang English lang, hindi mo pa mabigkas. Ano ba? Tayo na susunod, makikipag-away ka pa. Yan mo nga sila. So, para wag na silang mahirapan, tapusin na natin ang ating huling kalahok para sa ating dance competition, ang Black Mega!
gilingan ay ang Black Mega! Ano bang pangalan mo? Ira po. Ira? Ano daw ka ng sex bomb? Ano po yun? Hindi mo alam? Mamaya bibigyan kita ng calling card ko. Gagawin kita ng sex bomb. Thank you po. Hindi agad nagpakita ng interes si Ira sa alok ni Joy. Tila kontento na kasi siya sa pagsasali-sali sa mga contest kung saan mas madali ang pasok ng pera, lalo na kung sineswerte sila. Pero mismo ang ina ni Ira ang nagpursigi sa kanya na subukan ang alok ni Joy. Kaya't agad silang napasugod sa Broadway Centrum upang makipagkita sa manager ng sex bomb. Anak, natatandaan mo ba talaga yung mukha nung si Miss Joy? Kasi baka lumagpas na, hindi pa natin nakikita. Hindi ma, naaalala ko pa yung mukha niya. Anong oras na ba? Wala ko relo eh. Hindi ma, maaga pa. Hindi tayo malilate. Ang gaganda pala talaga ng mga sex bomb. Sa TV ko lang sila makikita. Talaga pala, Diyos ko. Oh, Ira! Hi, Miss Joy! Ay, Miss Joy, mama ko po. Ay, Si Miss Joy. Ay, good morning po. Good morning. O, ano, Ira? Tara na. Miss Joy, ano po bang gagawin ko? Eh, di isasalang na kita sa Itbulaga. Oo. O, alik ka na. Tara na. Bihisa na kita. Hindi na kita ng costume. Bakit ako na? Diyos ko! Sige na, anak. Dali! Oh, girls, listen up. Eto si Ira. Siya na ang bagong member ng Sex Bomb. O, ano, Willie, ayusin mo siya mabuti. Kailangan perfect siya. First time niya lumabas sa TV, ah. Yes, Miss Joy. Ate Joy, kinakabahan po ako eh. Hindi ko pa alam yung gagawin ko. Ha? Nako, don't you worry. Susuportahan ka namin. Di ba, girls? Ayun! Kita mo? Agad ngang napasabak si Ira sa sayawan sa kanyang unang araw bilang pinakabagong miyembro ng Sex Bomb Girls. Hindi nagtagal at naging regular member na si Ira sa Sex Bomb. Naging sikat siya, hindi lang sa lugar nila sa Tondo, kundi pati na rin sa napakaraming Pilipino. Dati, sa barabarangay lang nakikita ang beauty mo. Ngayon, sa buong mundo na. OA naman ito, buong mundo ka dyan. Uy, Ola, pabili naman ako ng ice cream. Sure ka, isang galon? Hindi, dalawahin mo na, baka kasi magkulang sa atin eh. Iba na talaga pag sex bomb, kaloka. At for sure, maloka-loka rin ang mga kapitbahay mo maititid ang utak. Yung mga nag-aakala noon na pokpok ka raw. Ay, naku, hayaan nyo na sila. Dead man lang sa Earth. Ay, siya nga pala. Invited tayo ni Mayor yung para ng Mrs. sa linggo. Isang dance number lang daw. Pwede ka? O sige. O sige, sabihin mo na rin kay Mayor, sagot ko na lechon. Wow, di ka naman rich ha? Hindi naman, bumabawi lang. Noon, ako hingi ng hingi. Eh ngayong may pambili tayo, edi tayo naman na magbigay. Ira, tinatanong ni Manding kung kukunin mo pa raw yung cellphone niya. Bibili mo daw ba? Hindi na, kuya. Bibili na lang ang latest. Pakain ka na, kuya. Pakain lang kayo, ah. Eh, ang mahal kong lolo. Ano pong gusto nyo? Kahit ano, bibiling ko para sa inyo. Dahil sabik sa maginhawang buhay, lahat ng magustuhan ay binibili ni Ira. Halos wala siyang naipon mula sa una niyang sweldo.
Rochelle, pautang naman oh. Kakasweldo lang natin Nagastos ko eh. Malay ko bang walang matitira? As in, walang natira? Hindi, kasi nga gumastos ako ng 30,000 sa loob lang ng 5 araw. Pero bumili naman ako ng ref noon sa kagamit sa bahay. Siyempre, bumili pa ako ng damit ko, sapatos, saka bag. Alam mo, Ira, itong trabaho nating to, hindi to forever. Kaya dapat matuto tayo magtipid. Nagtitipid naman ako eh. Siyempre, gusto ko lang naman i-enjoy yung kinikita ko sa ngayon. Oo nga, nandun na ako. Pero wag mo naman paabutin na ma-zero balance ka. O paano kung may emergency? Saan ka kukuha ng gagastusin? Ng panggastos? Oo, nandito kami mga kaibigan mo. Paano kung wala rin kami? Saan ka tatakbo? May talent tayo sa pagsasayaw na ginagamit naman natin sa mabuti. Kumikita tayo, may pera tayo, ginagamit naman natin ng wasto. Pero, hindi yung maisip na lang natin, darating yung panahon na maisip na lang natin na nasan ba yung kinita natin. Anong nangyari? Okay. Salamat ka, hindi kita matiis. Di ka lang malakas sa akin. O, ayan. Pirin mo yan, ha? Abutin mo yan hanggang susunod na sweldo. O, sandali. Babayaran mo yan. Promise. Promise, ha? Ikaw yung nakaraang utang mo, hindi mo na naman binayaran. Tapos ngayon, ang utang ka na naman. Nagsilbing aral yon kay Ira, kaya't mula noon, pinagsikapan niyang makaipon mula sa kanyang kita. Ngunit isang bagay ang hindi niya maiwasang gawin, at yan ay ang umibig. Si Miguel ang lalaking nagpatibok sa puso ni Ira. Naging masaya ang kanilang pagsasama, subalit di nagtagal. Naging hadlang din yun sa trabaho ni Ira. Ano? Wala ba talagang magsasabi kung bakit 3 araw na absent si Ira sa Bulaga? Huwag niyo na siya pagtakpan, ano ba? Ate Joy, hindi po namin siya pinagtatakpan. Hindi po talaga namin alam kung nasan siya. Pinuntahan na po namin siya sa bahay nila pati nga po yung mama niya nag-worry na din kasi ang paalam po, dito siya sa Bulaga pupunta. Ano ka ba, Ira? Galit na sa'yo si Ate Joy. 3 araw ka nang absent. Anong hindi papayag si Miguel? Huwag mo siyang pakinggan. Bumalik ka na dito. At pag ikaw hindi ka bumalik, machuchugi ka na. Bumalik ka na dito. Miguel? Huwag ka sanang magagalit. Bakit, Ira? May problema ba? Alam kong napagkasunduan na natin na magsasama na tayo. Pero napag-isip-isip ko kasi, hindi ko pala kayang iwan ang karir ko, lalo na ang pamilya ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun, maghihiwalay na tayo. Tayo pa rin naman. Kaso, wag na lang muna tayong magsama. Ikaw, mayaman ka. May kaya pamilya mo. Ako ang padre di pamilya. Ano na lang mangyayari sa pamilya ko pag iniwan ko sila? Okay, Ira. I understand.
Talaga? Kung saan masaya. Ira naman, nagamit mo ba ang isip mo? Ate Joy, mahal ko po si Miguel eh. Mahal din po niya ako. Oo, alam ko. Andun na ako. Bakit kailan ba kita pinagbawalan makipag-boyfriend? Sa akin lang, bakit kailangan ka pa maglayas? Ano, iiwanan mo ang pamilya at trabaho mo nang ganun lang? Ha? Ira, hindi lahat kumikita ng ganito. Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Tulad ng karamihan sa sex mom, nanggaling ka sa hirap. At alam mo rin naman kung gaano kahirap mabuhay ngayon, di ba? At ngayon na meron ka ng pagkakataon, itatapon mo na lang ba para sa isang lalaki? Ha? At ang nanay mo ngayon, iiwanan mo na lang ng basta-basta? Ira, ang lalaki, ang dami-dami dyan. Pero ang pamilya, hindi mo kailanman mapapalitan. Matapos ang insidenteng iyon, muling hinarap ni Ira ang kanyang trabaho. Pinakinggan naman at nirespeto ni Ira ang mga payo ng kanilang manager na itinuring na rin niyang parang nakatatandang kapatid. Muling gumaan ang loob ni Ira matapos niyang mapatunayan na kaya niyang makamtan ang lahat. Isang maayos na pamilya, mahusay na trabaho, maging hawang buhay, at isang lalaking nagmamahal sa kanya. Ngunit isang pagsubok na naman ang darating na labis na didibdibin ni Ira. Saan tayo? Ibang bar naman. Ay naku, hanggang ngayon hindi pa tayo nakakapag-decide. Saan ba tayo gigimik? Ay naku, dali, mag-decide na kayo, no? Oo nga, mag-decide na kayo dahil text ko pa si Miguel dahil sabi niya susunod daw siya. Wow! Sweet ba yun? Laging nakabuntot. O, bilis na, saan tayo gigimik? Doon tayo sa maraming cute. Ikaw talaga. Sa Malate kaya, para naman yung may iba naman. Uy, doon na sa mura. Wala ka na naman pera. Lagi naman ako ng pera. Mag-comedy bar na lang tayo. Oh, sige, sige. Hindi, manood na lang tayo ng sine. Sino yan? O, eh, Corny mo. Diba? Hindi ko maintindihan. Bakit ano eh? Bakit hindi ko maintindihan kung bakit? Sino? Ira. ba ng gabi? Bakit? Diba naman? Ira. Ira, anong nangyari? Bakit? Anong lolo? Namatay na. Manong, ihatid na natin si Ira.
Dahil si Lolo. Labis na naapektuhan si Ira sa pagkamatay ng lolo niya. Ito na rin kasi ang tumayong padre de familia mula nang iwan sila ng kanyang ama. Kasabay din ito ang unti-unting paglabo ng relasyon ni Ira kay Miguel. Naging siloso kasi ito, kaya't madalas silang nagkaaway. Ano? Pinapipili mo ako? Oo! I want you to choose, Ira. Ako o ang karir mo! Ano ba namang klaseng tanong yan, Miguel? Alam mong mahal kita. Mahal ko rin ang karir ko. At hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ko. Kailangan mong mamili ngayon, Ira. Miguel, mahal kita eh. Pero sana naiintindihan mo. Sige, pinapipili mo ako. Pipili ako. At hindi ikaw yun. Masakit man ang kalooban, pinili ni Ira na tapusin na ang kanyang relasyon kay Miguel. Nanaig sa kanya ang sinabi ni Joy na higit sa ano paman, pamilya pa rin ang dapat na mas matimbang. Tipidan kasi itong wala akong binabayaran driver. At least, walang naghihintay at walang niinip sa akin. Sana magkaroon na rin ako ng sarili kong sasakyan. Hirap na rin kasi nang lagi nagtataksi. Tipid lang. Kita mo ko. Malapit na matapos yung pinagpagawa kong bahay. Opo, magtitipid na po. Si Miguel? Hindi. Papa ko. O bakit hindi mo sagutin? Lulubog lilitaw siya. Kung kailan niya lang gusto tumawag, tatawag siya. Alam mo, sagutin mo na. Kung hindi ako sasagot niyan. Ako na. Pa. Talaga po? Thank you po, pa. Oh, thank you po ulit. Sige po. Bye-bye. Ano nangyari? Naalala niya yung birthday ko. Di ba magdedebo na ako? Talaga? Siya na daw sasagot ng debo ko. Oh! Wow! Ma, dumating na. Pinaasa na naman ako ni Papa. Hindi ko naman hiniling sa kanya na padala niya ako sa debo ko eh. Nananahimik tayo, bigla siyang mangangako. Bakit ganun siya, Ma? Ganun si Papa. Anak, hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Ayoko na. Hindi na ako aas sa kanya kahit na kailan.
Muli na namang napaso si Ira sa nabigong pangako ng kanyang ama. Kinalimutan na lamang niya ang pangyayaring iyon at itinuon ang atensyon sa kanyang trabaho. Samantala, sa isang out-of-town engagement, Girls! Ready na ba kayo? Yes. Oo, ready na po. Bubble time, tapos standby na tayo. Let's go! Okay. Okay lang ko. Ah! Ano nangyari? Hoy! Ano nangyari? May dugo! Hoy! May dugo! Ay! First aid! Kahit ano! Umupo ka! Hoy! Ano ba? Hindi, wag na. Lalo lang ako may hilo eh. Huwag ka na masyado malikot! Tissue! Hoy! Ano? Tawagin si Ate Joy! Kahit sino ano ba? Masakit? Ano? Hindi, kaya ko. Tayo na. Ladies and gentlemen, the Sex Sex Bomb Dancers. Hoy! Lumabas ka! Masakit! Lumabas kami! Naku! Tayo na! Ano ba? Ano ba? Yung dugo mo! Kaya ko to! Ito na lang. Mia, tulungan mo ako. Pwede na to. Huwag ka na kaya sumayaw. Ano? Kaya ko. Sex bomb. Spaghetti pababa ng pababa. Spaghetti pataas ng pataas. Spaghetti pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Kaya ko to. Ano daw nangyari kay Ira? Patingin. Ay, okay lang ako. Kaya ko po. Ano na, sigurado ka? Opo. Sige na. Ayokong tumaba, tunawin ang taba para ito ay lumaba. Uwi ka lang? Kaya ko pa. Nahihilo lang ako. Ano mo yan? Kumanda ang iyong body, lahat ay sumayaw. Girls, dali niyo na ako sa ospital. Ira! Huwag tulungan niyo ako! Ira! Yung ulo! Ano ba? Uy! Gumising ka na! Ano ba? Sa kabutihang palad, wala namang natamong serious injury si Ira sa aksidenteng iyon. Kahit pinipigilan ng mga katrabaho, pumasok pa rin siya sa Eat Bulaga at nagtanghal pa sa isang concert. Di nagtagal, nagbunga rin ang pagsisikap ni Ira. Sinunod niya ang payo ni Rochelle at ng manager na si Joy. Nakaipon siya ng pera at unti-unting nakapagpagawa ng bahay. Ano bang feeling nung lumaki ng walang ama? Parang kulang. Oo. Kahit na po andyan yung mama ko na siya yung sumuporta sa akin. Hinahanap-hanap mo ba siya nung lumalaki ka? Nung medyo nagkaisip-isip na ako, 1993 umuwi siya, tapos nakita namin yung picture ng baby niya. Tapos Natuwa ka niya. ba? Hindi, kasi simula nung lumaki ako, wala siya sa piling ko. May boyfriend ka na ba? Ay, wala. Di Ayaw po mo niya na mag-boyfriend? maintindihan. Hindi naman po sa ayaw.
kung may darating naman pong okay, yung may intindihan po ako sa trabaho ko na hindi siya manghihingi ng time na gusto niyang makuha, okay lang. Anong plano mo sa future? Gusto ko po muna magtrabaho hanggang sa, ayun, makuha ko po yung dream ko. Ano yung magpapa-appease sa'yo? You know, babalik yung ano mo, pagtingin mo sa father mo? Kung babalik po siya sa family na, as in sa pamilya po niya. Kung ayaw na po niya sa amin, edi sabihin niya po sa amin. Ilan ang pinapaaral mo, kapatid? Before po, pinag-aaral ko po, 2. Dalawa. Yung isa po pinag-aaral ko, nag-asawa. O ikaw din sumusuporta doon? Binibigyan ko naman po, hindi ko naman po sinusumbat na basta panggatas. So lahat ng kinikita mo, sa bahay na pupunta? Hindi naman po, nagtatabi naman po ako para sa sarili ko. Oh, may message ka ba sa ano mo? Una muna sa papa mo. Pa, kung makarating man sa'yo, sana man lang maisip mo naman na may pamilya ka pa dito na naghihintay para sa'yo. Ang sa amin lang naman, ayusin mo yung iniwan mo. Na sana maisip mo na mahal ka namin. Yung nangyayari sa inyo ni Mama, parang ayusin mo naman po. Kasi nahihirapan na rin po ako eh. So sana po, bumalik ka na. Sa mama ko po, Ma, thank you sa pag-aalagang ginawa mo sa akin, na kahit na minsan wala kang tulog, inaalagaan mo ko, na yun nga, ikaw nag-aayos ng gamit ko. And thank you kasi iniintindi mo ko. Yun lang. Thank you and I love you. Ira, thank you very, very much. Maraming salamat. At pinahintulutan mo ang itampok namin ang buhay mo sa magpakailanman. Thank you po. Thank you. At nagpapasalamat din po ako sa magpakailanman, sa GMA 7. Siyempre po kay Direk Argel Joseph na tumulong sa akin. At sa Itbulaga family, si Mr. Tony Toviera, Miss Malu Choa Fagar, Mr. Vic Soto, Mr. Joey De Leon, and Senator Tito Soto. At syempre sa Sex Bomb po na sumuporta sa akin dito sa ginawa ko. Tapos sa pinakamamahal kong manager na si Joy Cancio, thank you kasi hindi mo ako pinababayaan. Hindi mo kami pinababayaan. At sa lahat ng fans po ng Sex Bomb, maraming salamat sa lahat ng support ang ginagawa nyo sa amin. At hindi kayo nagsasawa. Salamat po sa inyong lahat. Tita Mel, thank you po. You're welcome. Tuluyan mang napalayo si Ira sa kanyang ama. Umaasa pa rin siyang balang araw. Magkakasundo rin sila nito. Sa ngayon, porsigido pa rin si Ira na ibigay ang lahat ng kaginhawahan sa buhay sa kanyang ina't kapatid. Nakatutuwang malaman na ang dating talunan sa mga paligsahan ay nagwawagi na rin ngayon sa iba't ibang hamon ng buhay. Kaya't di na maikakailang ang kanyang pagsayaw, nagbunga na rin ng tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Ang ibig natin ay aawitin ko. Sana